Hello guys, ngayon papakita natin sa inyo kung paano kasi bago lang ako sa Corel pero Photoshop user ako. Pero nagandahan ako sa Corel kasi ang bilis mag-auto resize. Kaya ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano yung gagawin ko para from Corel from Photoshop to Corel kasi alam nyo si Photoshop ay matindi sa sa mga photo making, sa mga kulayan, maganda si Photoshop. Pero si Corel naman ang gaan-gaan. Pagdating sa auto resize, ang dali lang. So ngayon, ito. So open ko mismo si Corel. Kuha muna ako ng ng CDR file, yung jersey pattern ko. Meron siyang design pero as of now kasi meron tayong tutorial, kukunin ko muna yung yung design at yung ano na lang. Yan si ano kayang gamitin natin. Ito si Boston Caps muna. Okay. So guys, ito yung napili kong design. Ito, kunin ko muna ito. Si shorts, wag muna ito isali. Concentrate muna tayo ni ni hindi pala, kunin ko muna lahat. Wait. Ito kunin ko na group. Yan. Yan. So ilabas ko lang si Ilabas ko lang si pattern. Yan, okay na yan. So okay na yan. So ito yung pattern natin. So ngayon guys, ito si Photoshop. So ngayon, gusto ko itong itong design na ito is ilagay ko sa Corel. So ngayon maggawa ako ng square na design. Kunin ko muna itong mga ilabas ko muna itong mga parts niya. Para madali na lang, ito na lang. Mag-open lang ako ng file kung saan andun yung yung from Corel, ito Finland. So kunwari ito yung mga files natin. Itong dalawang ito is gawa sa Photoshop. Yan, si front at si back design. Si front, sinasali ko na itong team name. So pwede ko naman itong hindi isali, no. Ganito lang gawin ko. Yan. So ngayon kukunin ko 'yon. So merong special tool si Corel Draw na kumukuha siya ng file. Ito ay parang smart object. Ito yung sources. So kahit anong sources pwede niyo ilagay dito. Sa akin is itong Finland for Corel. Yan. Yan, ito yung natin TIFF file na naka-open sa Photoshop. So yan. Yan. So ngayon, ilalagay ko lang siya sa just create frame, type ko lang siya para dali ko na lang siyang yan. Wait lang. So ito guys, wait, nalagay. So yan, nilagay ko ito din. So nakita nyo source, dalawang source na siya. So anytime pwede ko itong i-update. So guys, pag gusto nyo i-update ito, ang gawin nyo lang, bumalik kayo sa
Guys, ang technique ko nito is smart object ko siya. Parang i-group siya sa lahat using smart object. So, kung gusto kong meron akong galawin niyon gusto kong galawin, puntahan ko sa loob. So, like, change ko yung kulay. Ito. Saan ba yung ano? Ito pala. Ito pala. Yan. Yan. Change ko yung kulay. So, kung magkakulay siya. Yan. Tapos, isa-save ko siya. So, ngayon, so, updating smart object. So, ang technique lang nito guys, i-smart object mo lahat yung ano, design sa Photoshop. Para at least, pagdating sa ano, yan, tapos save ko siya. Yan, tapos na siya. Ito naman, i-update natin siya. Yan. So, as you can see, na-update yung isa. Ito naman pangalawa, i-update ko din. Yan. So, as you can see dito din sa Corel, nag-iba yung ano, kulay niya. So, ang technique lang guys is mag-smart object lang tayo. So, ngayon gusto ko ibalik. Yan. Tapos i-save ko. So, kahit anong like the usual Photoshop layouting, pwede nyo gawin dito. Basta doon kayo papasok sa loob ng smart object. Basta naka-smart object lang siya. Okay, again, yan. Magbabalik siya. Okay, nice, diba? So, kontrolado natin yung design sa Photoshop. Yan lang ang gusto kong malaman sa inyo. Tapos, pwede natin gamitin yung auto resize ko. Ang dali lang. Tapos pag auto resize na, napakadali. Sa Corel tayo mag auto resize, sa Corel tayo maglagay ng ano pangalan kasi ang gagandahan ni Corel kasi itong mga ano, wait. Itong mga text, ang galing. Hindi katulad ni Photoshop na paglagay mo ng stroke, ang mangyayari is around siya. Unlike dito, si contour. Wait lang, hindi pala ito contour. So, may contour. Ayan, contour. Kulayan ko muna ito. Yan, si contour. Wait lang, hanap lang ako ng kulay ni contour. Ito. Yan, lagyan tayo ng pula. So, ito din. Yan. So, yan. Ang ganda ni contour kasi ito, ano siya, sharp edges siya. Tingnan nyo. Kaya usually dito ako maglalagay ng pangalan. At for auto resize pala, kung gusto nyo malaman, pwede kayong mag-subscribe sa akin. Mura-mura lang po at lifetime yung subscription natin. So guys, ito yung ano, tutorial kung paano gawin. Open mo lang dito sa window. Ito, okay, then dockers kayo. Tapos sources, yan. Tapos maglalabas si sources dito, pwede kayong kumuha ng mga files dito. So, example, ito din, ito, si Leopard Ruyog. Pwede natin siyang ilabas. Kung gusto niyang makuha ito siya, yan, duplicate lang natin. Tapos, duplicate sa new. Sa new natin ilagay. Yan, mag-open siya ng new document. Yan.
So guys, kung gusto natin siyang mapasok sa sa Corel, ang gawin natin is smart object natin siya. Yan, dapat naka smart object. So pag gusto niyang edit, ipasok niya ng smart object. Yan, babaguhin niya na sa loob. So ngayon isa-save ko siya. So Royog. Pwede din TIFF, pwede din PSD. So sa akin gusto ko yung TIFF para makita ko siya. Yan. So ngayon, naka-save na. Pwede ko na i-open dito siya. Click mo lang itong add link to file. Royog. Yan, eto na siya. So as you can see, andito na yon. So ang dali lang, di ba? Kung gusto kong palitan siya ng design, like gusto kong mangyari is gusto kong kunin itong ruyog, yan, tapos kulayan ko tong kulayan ko tong itim. Yan, kulayan ko itim, kulayan ko ng solid pula. Isa-save ko lang. Tapos save ko din dito. So pagtapos na mag-save doon, so dito sa Corel din, i-update natin yung file. Yan. Yan, di ba? Nagkulay din siya. Ang dali lang. Napakadali. Ang problema lang hindi mo yung ma-edit dito sa gusto mong lagyan ng pag gusto mong edit siya sa sa gusto nyo ma-edit siya sa gusto mo na editable na siya dito sa Corel, ang gawin niya lang is break ang link. Yan. Kasi gusto ko lagyan ng contour, hindi siya malagyan. Yan, gusto ko siya lagyan na black shadow, hindi ko malagyan siya. Kasi may problema yan. Ay, malagyan pala, nice. Pero siya. Meron siyang pero naka bitmap siya. So try ko gawing try ko kahit yung tracing wala dito. Para ma-trace siya, ang gawin natin is i-break natin yung link. Yan, pag break ng link, nawala na siya sa link. Ayan. So pwede na natin i-trace, outline trace. Yan. So yan. So trace na siya. So that's all guys kung paano i-link si Photoshop at si Corel. Napakadali. Thank you and more power. Subscribe guys sa Auto Resize. Ang dali lang. One click lang tapos agad.